biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. Muli tayong mag-aaral ng kanyang salita at ito yung mga continuation ng ating mga pag-aaral nung nakaraan. At ito ay ating tunghayan sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 3, verse 10. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. 1 Corinthians chapter 3, verse 10. Ayon sa biyaya ng Diyos na binigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilalagay ko ang pinagsasaligan. At iba ang nagtatayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ng bawat tao kung papaano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang kinasasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapwat kung ang sino man ay nagtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamagitan ng apoy inihahayag at apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamagitan ng apoy. Hindi ba ganyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Sino man ay huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong, ay sa kapanahunang ito ay magpakamangmang siya upang siya ay maging marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat inuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marunong na parang walang kabuluhan, na pawang walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmamapuri ng sinuman sa mga tao, sapagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cephas, kahit ang sanlibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang bagay ng kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo at kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito muli yung ating pag-aaralan nung isa pang nakaraan na continuation about the unforgivable sin, yung hindi ipinapatawad ng pagkakasala. At dito pinaliwanag ito ni Apostol Pablo na sinasabi rito sa 1 Corinthians chapter 3 na sinasabing walang makapaglalagay ng pinagsasaligan kundi yung nalalagay na. At walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ito na nga yung pinakang biyaya. Pero yun daw nagtatayo, yun ang gumagawa. Doon sa pinagsasaligan, sa biyayang ito ay merong mga nagtatayo at yun ang participation ng tao. Yun yung coordination ng tao about sa biyaya ng ating Panginoon kung papaano niyang itinatayo yung kanyang pananampalataya dito sa pundasyon na pinagsasaligan nga na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya sinabi ron ni Apostol Pablo ay maging matalino daw sa pagtatayo, maging maingat kung papaano nagtatayo dito sa biyayang ito ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi ni Pablo, may nagtatayo na gaya ng kasangkapan o kagamitang ginagamit ay ginto, pilak, yung mga bagay na mahalagang bato, meron din daw namang kahoy, meron din daw namang dayami. At doon sa mga ilustrasyong ito na ibinigay ni Apostol Pablo ay inihalimbawa niya na yung mga paraan ng tao kung paano magpa-participate dito sa biyayang ito ng ating Panginoon Diyos sa pundasyong ito ay maging maingat daw.
Kanya-kanya sila ang magtatayo kung ano yung mga kasangkapang gagamitin. At yung mga kasangkapang gagamitin ay inihalin tulad ni Apostol Pablo na ito ay dadaan sa apoy at dadaan din sa mahabang panahon. At sa pagdaan ng apoy at ng mahabang panahon, yung mga materyales o kasangkapan na siyang partisipasyon na nakikipagkaisa at nakikipagkasundo sa biyayang ito ng ating Panginoong Kristo, pag dumaan sa apoy, dapat daw ay huwag masunog, huwag mawala. Kaya napakaganda nung sinasabi na mahalagang bato. Sapagkat yung mahalagang bato, mananatili yon. Ang mga pilak, mananatili yon sa mahabang panahon, maging pagdaan man ng apoy. Gayon din yung ginto. Ito ay lalong nagiging dalisay habang dumadaan sa apoy. Pero yun daw kahoy, yung mga dayami, ibig sabihin, pag dumaan yan sa apoy, ay magiging abo, mauuwi sa wala. At gayon din sa pagtagal ng panahon, ito ay masisira o ito ay magagapok o ang tawag doon ay mabubulok o mauuwi din sa wala. Kaya dahil dito yung partisipasyon ng bawat tao, sila ang magtatayo ng kanilang mga bahay na itatayo. Kaya dahil dito napakahalaga na tiyakin natin gaya daw ng isang matalinong tagapagtayo. Eto, si Pablo, sabi niya, inilalagay ko yung kinasasaligan. At ang kinasasaligan ay ang ating Panginoong Kristo dahil wala namang ibang makapaglalagay ng kinasasaligan, kundi yung nalalagay na nga. At yung nalalagay na yaon, ang sabi ni Apostol Pablo, ay ang ating Panginoong Kristo. Then, yung magtatayo, yun yung individual. At dahil dito ay maging matalino nga tayo. Kasunod na sinabi rito ni Apostol Pablo yung pagkakasabi niya na hindi nyo baga nalalaman na kayo ay templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung ang sino man ay gumiba ng templong ito ay gigibain siya ng Diyos. Sapagkat ang templong ito ay banal at ang templong ito ay kayo. Sa pagtatayo ng bahay, yung partisipasyon ng bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, paano siyang nakikipagkaisa? Nang ibig sabihin yung kanyang itinatayo ito ay templo ng Diyos. At dapat sa pagtatayo ng banal na templo ng ating Panginoon, ito ay tumatagal sa mahabang panahon. At kung dumaan man ito sa apoy, ito'y lalong nagiging dalisay. Ito ay lalong nagiging makinang. Gayon din ang pilak, gayon din ang mahalagang bato, nananatili ito sa apoy. Pero yung kahoy at dayami, ito ay nawawala. Na ibig sabihin, ang templong ito ay dumaan man sa apoy, hindi ito magigiba, hindi ito masisira. At ito yung pag-aaralan natin about sa ating pag-aaral ng nakaraan, unforgivable sin. Dito sinabi ni Apostol Pablo, kung ang sino man ay gumiba ng templong ito, igigiba siya ng Diyos. At ito yung ating makikita rito, walang ibang makapagtatayo niyan kundi tayo sa pamagitan ng biyaya. Ito kasi yung ating partisipasyon. Kaya sabi nga, maging matalino tayo. Gustuhin man natin na ito'y manatili, pero kung yung partisipasyon natin, yung ating inilalagay dito sa ibabaw ng kinasasaligang ito, ay kahoy, dayami, kahit pasabihin natin gusto natin manatili, matutupok yan. Mawawala yan. Pero kapag ang inilagay nga natin gaya ng isang matalino, nang ibig sabihin pang matagalan, sabi nga pang eternal, ginto o kaya pilak o mahalagang bato, dumaan man yan sa apoy, dumaan man yan sa panahon, mananatili pa rin yan. Kaya dahil dito bilang banal na templo ng ating Panginoon, tayo ay merong partisipasyon sa pagtatayo niya. At yung partisipasyon nating ito,
Ito'y mahalaga sa ating Panginoon at yun yung katapatan ng ating puso. Na gaya ng ating sinabi, 100% ito talaga yung nais gusto ng ating Panginoon. Eksakto sa usapin ng pakikipagkasundo sa bagong tipan. Yung panalangin ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit chapter 51. Yung sinasabi niya roon, likhaan mo ko ng bagong puso, hugasan mo ko, linisin mo ko. Ang kailangan ni Haring David ay transformation. Ang kailangan niya hindi lamang kapatawaran kundi yung total deliverance. Ganap na kalayaan mula dun sa kasalanan na kung saan ay alam niya sa tiyan pa lang ng kanyang ina, ipinaglilihi na siya sa kasalanan. Ang ibig sabihin, ito ay nakagapos na sa kanya. At ang nais ng kanyang puso ay mangyari yung kanyang ganap na kalayaan. At ang kalayaang ito ay magbubunga ng tinatawag na transformation o yung bagong buhay o yung bagong pagkatao. At pagdating naman dito sa bagong tipan ay mga bagong silang, bagong tao, bagong nilalang ng ating Panginoon Diyos. At kasama na rito yung pagiging isangang templong banal. At dahil dito, bigyan natin ng importansya kung paano meron tayong partisipasyon dito. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang sino mang gumiba ng templong ito, igigiba siya ng Diyos. Sa katotohanan lamang, walang sino mang makagigiba niyan. Ang makagigiba lamang yan ay yung kanyang sarili o yung nagtayo. Kung paano niya itong naitayo, sa pamagitan ng dayami o kahoy, pilak, ginto o mahalagang bato. At lalo na kahit pa ito'y pilak o ginto, ito talaga yung eksakto na talagang sila'y banal na templo ng Diyos. Mahalagang bato. Ngayon, yung partisipasyon nilang yun, itinatag sila ng ating Panginoon upang maging isang templong banal. Ngayon, kung paanong naitatag ito ng individual, siya rin ang may kakayanang gumiba nito. Walang sino man pwedeng gumiba niyan. Ang gigiba lamang niyan ay yung may katawan, yung kanyang sarili. Okay, daanan na lang uli natin yan mamaya. At dahil dito, tayo bilang mga templong banal, ayon sa pag-aaral natin noong nakaraan, yung tinatawag na royal priesthood. Dito sa templong banal na ito, ang appointed yan, syempre dahil tayo ang may katawan, tayo ang appointed na saserdote. Ang bawat sumasampalataya sa ating Panginoon, ito yung pagkatawag niya, walang babae o walang lalaki. Ang sinasabi niya rito, kayo ay mga saserdote ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi niya sa 1 Peter chapter 2, verse 5, na kung saan tayo ay mga saserdote ng ating Panginoon Diyos. Saan na yun? 1 Peter chapter 2, verse 5, kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Nang ibig sabihin, babae o lalaki man, ay pwede at inilalagay talaga ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoon Diyos, bilang saserdote sa templong banal na kanyang itinayo at meron tayong partisipasyon dito. Kasi sa lumang tipan, wala pong babaeng saserdote. Pero sa bagong tipan, hindi na ikinukonsider kung siya'y lalaki o babae. Ang mahalaga, siya ay nakipagkaisa sa dugo ng tipan at nangyari sa kanyang ngayon yung proseso ng bagong tipan bilang isang bagong nilalang, bilang isang templong banal, lalaki man o babae. At dahil dito, kung ang bawat isa na sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo ay mga saserdote ng ating Panginoon Diyos, gaya ng ating sinasabi sa aklat ng Isaiah chapter 61, ay sinasabi na yung mga naroroon sa kadalamhatian, yung mga naroroon sa tinatawag na kabagabagan ng loob, yung mga naroroon sa mga pagluha at pagtangis,
Kapag inirestore sila ng ating Panginoon, sila'y tinatawag na tagapangasiwa ng ating Panginoon. Balikan natin yung Isaiah chapter 61, verse 1 hanggang verse 4. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan o hanggang verse 6. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maaamo. Kanya sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa mga nabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng pagiganti ng ating Diyos, upang aliwin niya ang lahat na nagsisitangis, upang iukol sila na nagsisitangis sa Siyom, upang bigyan sila ng putong ng bulaklak, na kahalili ng abo, ng langis ng kagalakan, kahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan, kahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon, upang siya'y luwalhatiin. At sila'y magtatayo ng mga dating sira, sila'y magbabangon ng mga dating giba, at kanilang husayin ang mga sirang bayan, ang mga nagiba sa maraming salit-saling lahi. Ang mga taga-ibang lupa ang magsisitayo at magpapastol ng inyong mga kawan, at ang mga taga-ibang lupa ang magiging inyong mang-aaro at mang-uubasan. Ngunit kayo'y tatawaging mga saserdote ng Panginoon. Tatawagin kayo ng mga tao na tagapangasiwa ng ating Diyos. Kayo'y magsisikain ng kayamanan ng mga bansa, at sa kanilang kalwalatian ay mga mamapurik kayo. Dito makikita natin, ito yung ministeryo ng ating Hesus Kristo. Pinahiran siya ng ating Panginoon Diyos at ng Banal na Espiritu upang ipangaral ang mabubuting balita doon sa mga maaamo, sa mga duka, sa mga bagbag ang loob, doon sa tumatangis, doon sa napipigati, nagdadalamhati, nabibilanggo o naando sa pagkabihag. At sila'y i-restore ng ating Panginoon, at sa pagre-restore sa kanila ng ating Panginoon, sila ay magiging mga punong kahoy ng katwiran, at nagiging pananim sila ng ating Panginoon Diyos dito sa ibabaw ng lupa. At ang sabi rito, sila rin yung magtatayo ng mga dating giba at mga nasira sa salit-saling lahi. At ang sabi rito, sila'y tatawaging mga saserdote ng ating Panginoon Diyos. At sila'y magiging mga tagapangasiwa ng ating Panginoon Diyos. Wala kasi ditong binabanggit lalaki man o babae, kung sino ang bagbagan loob, babae man o lalaki. Wala ditong binabanggit. Basta yung kategory dito, mga bagbag ang kalooban, mga mabababang loob, mga nagdadalamhati, mga napipigati, humahanap ng kalayaan, humahanap ng tinatawag na kaayusan ng buhay. At kapag sila ay nasumpungan ng ating Hesus Kristo na ipagkasundo na, ibinabangon sila ng ating Panginoon. Nagigidaw punong kahoy ng katwiran, tree of righteousness planted on the earth. Dang ibig sabihin, gaya dito bilang isang templong banal, itinatayo tayo ng ating Panginoon. Pero depende ito sa ating pakipagkasundo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga natin ng mga nakaraan nating pag-aaral, yung null and void. Accepting Jesus Christ without any redemption covenant is null and void. Wala ngang bisa. Sapagkat ang bisa nito yung katapatan ng ating puso na may usapin ito ng pagpapatubos. At tayo ay nasa ilalim na ng pamamahala ng Panginoon, at tayo'y nakikipagkaisa sa Kanya. Gaya ng aking karanasan, kung may 10 beses tinanggap ko ang Panginoon, meron. Kung meron 15 beses, maaring meron pa rin. Pero yung huli nga, sabi nga, total surrender. Isinuo ko ang lahat, at ako'y meron ng kaalaman about sa pagpapatubos ng buhay sa Panginoon. Nang ipatubos ko ang buhay ko sa ating Panginoon, yung pangamba ko na hanggang kailan ako tatagal. Eto ngayon, halos mag-30 years na. Hindi yun nagigiba, hindi yun nasisira. Kaya dahil dito, hindi na ako yun.
Sapagkat kilala ko ang sarili ko, mahina ako. Mahina ako sa mga pagtukso, mahina ako sa mga pagsubok, mahina ako sa mga daya na lang ng kaaway. Pero ng total surrender na sinabi ko, Panginoon, eto nagpapatubos po ako sa iyo. Patunayan niyo po sa akin na ang katotohanan ng pagtubos niyo sa amin ay merong ang katotohanan dahil ang filosofiya ko, kung ikaw ay tinubos, dapat wala ka na dun sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya dahil dito madadaanan uli natin yan mamaya. Eto ngayon, ang sabi nga, wala na binabanggit dito bilang saserdote kung lalaki o babae. Ang mahalaga, tayo'y nakipagkaisa sa dugo ng tipan. Yung 2 Corinthians chapter 5 verse 7 to 21 na lagi natin binabanggit. Ito'y usapin ng pakikipagkasundo. At dahil dito, kung tayo ay merong tapat na pakikipagkasundo sa ating Panginoon, matatayo tayo bilang isang templong banal at ang magtatayo nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang partisipasyon lamang natin ay yung katapatan ng ating puso na tayo'y nakikipagkaisa sa biyayang ito ng dugo ng bagong tipan. At muli nating babalikan yung sinasabi ng Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Siya yung maglilinis kahit pasabihin natin, Panginoong, susugasan po ako ng yung banal na dugo. Kung hindi naman tayo karapat-dapat, hindi naman talaga tayo seryoso, hindi naman talaga natin to kailangan, ibinubuka lang ng ating bibig, pero yung kasinsiruhan wala sa atin. Kahit sabihin pa natin sa ating panalangin, Panginoong Hesus, hugasan mo po ako ng banal na dugo, hindi niya tayo huhugasan. Pero kung yung panalangin natin kagaya ng panalangin ni Haring David sa Aklat ng Awit chapter 51, kung ganun yung panalangin natin, hugasan mo po ako, linisin mo po ako, gagawin yun ng ating Panginoon. Kaya ngayon yung pinakang magandang panalangin sa pakikipagkasundo sa bagong tipan, sa dugo ng tipan. Kaya yun nga ang sabi, ang may susi ni David. Si David ay nais makakita ng tinatawag na kaganapan nung mangyayari sa darating pang panahon pero hindi nangyari sa kanya. At nasa sa atin ngayon yung pagkakataon. Kung ganito yung ating usapin sa pagkikipagkasundo sa ating Panginoon, huhugasan talaga tayo ng ating Panginoon. Hindi niya tayo bibiguin, pero kung hindi tayo talaga seryoso sa bagay na ito, kahit pa sabihin natin, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay, hugasan mo po ako ng yung banal na dugo, maghari ka sa akin. Pero yung mga bagay na yun, lalo na yung sinabing maghari ka sa akin, na wala namang katotohanan, kundi tayo pa rin naman ang hari ng ating sarili, at ayaw pa rin nating alamin kung ano ba ang mga bagay na kalooban ng Diyos, lalo na yung hindi natin tanggap na salita ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo pa rin yung naghahari, hindi siya. Kagaya ng pag-aaral natin doon sa acceptable faith na kagaya ni Pedro. Sabi ni Pedro, dahil sa iyong salita, susunod ako sa iyo. Ibig sabihin, malaki ang paggalang at pagrespeto ni Apostol Pedro sa salita ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi lamang sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, kundi sa salitang sinabi sa kanya ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya yung pagtanggap ng tao, yung pagtanggap ng sino man sa ating Panginoon Jesucristo at hugasan siya ng banal na dugo at maghari sa kanyang buhay, ano yung resulta? Siya pa ba ang hari ng kanyang sarili o ang Panginoon na ang hari ng kanyang buhay? Kaya ibig sabihin, kung ang Panginoon na ang hari ng kanyang buhay, andun siya sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon. Sabi nga ng panganalangin ng Panginoon, not my will but your will be done, O God. Ganon din yung mga nakikipagkaisa sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi na tayo kundi kung ano ang kalooban ng Panginoong Sus, kung ano ang kalooban ng Ama, yun din ang kalooban natin sapagkat tayo ay magkakasundo na, nagkakaisa tayo ng puso, nagkakaisa tayo ng pangunawa at isipan. Kaya dahil dito yung accepting Jesus Christ without any redemption covenant, nawawalan nyo ng bisa doon sa tinatawag na tunay na anak ng Diyos bilang isang templong banal. Ang napapasok lang natin o ang napapasok ng iba, reliyon lang. Kaya natin sinasabi ang mga bagay na ito upang tayo'y maging handa.
Hindi ikakatwiran na lamang sa araw ng paghukom, walang nagturo sa amin, walang nagpaunawa sa amin, walang nagpaalala sa amin. Kaya kung ano lamang yung amin napapakinggan, yun lamang ang amin sinusunod. Pero dapat mapakinggan din natin ang bagay na ito. Tayo'y banal na templo ng Diyos. Ang partisipasyon natin dito, katapatan ng ating puso. Ngayon, kung tayo'y banal na templo na ng ating Panginoon, paano ito magigiba? Ito'y malinis na. Tayo na ang saserdote dito. Bilang saserdote, tayo ay royal priesthood. Makaharing pagkasaserdote at yan ang Panginoon Kristo. Siya ay King of King. At siya rin yung tinatawag na dakilang saserdote. At yun yung lahi natin sapagkat tayo nakipagkaisa sa Kanya sa biyaya ng dugo ng tipan. Yung sinasabi natin, Hebreo chapter 5 verse 9. And being made perfect, He became the author of eternal salvation. Doon nagpasimula yung kaligtasan ng ating Panginoong Kristo ay mapasakdal. Yung Hebreo chapter 10 verse 29, ang nagpabanal sa Kanya ay ang dugo ng tipan na siya ring dadaanan natin, na siya ring ating kinasasaligan o pundasyon natin. Dito tayo magtatayo ng ating mga bahay na itinatayo. Anong uri ng kasangkapan, pananampalatayang itatayo natin dito? At ang sabi rito, ang dugo ng tipan ang nagpabanal sa Panginoong Sus. At ang dugo ng tipan, ito rin yung gagawa sa atin. Eto ngayon, kung tayo ay nilinis ng ating Panginoon, sa pamagitan ng kanyang pangako, Ezekiel chapter 36, 25-27, huhugasan niya tayo. Siya ang gagawa nun, hindi tayo. Mananalangin lang tayo. Sasamo lang tayo sa Kanya. Hihibik lang tayo sa Kanya na tayo mahugasan na nagaya ng panalangin Haring David. Siya ang maghuhugas ng ating budhi. Then siya ang mag-aalis ng pusong bato. Hindi tayo, din natin kayang tanggalin yan. Then siya rin ang magpapalit ng pusong lamang. Then siya ang maglalagay sa loob natin ng bagong diwa. Hindi tayo, siya ang gagawa nun. Then yung kanyang espiritu ilalagay niya sa loob natin. Kahit anyayahan natin ang anyayahan ng banal na espiritu, kung hindi naman malinis ang ating buti at hindi niya tayo hinugas sa kanyang banal na dugo, kahit paanyayahan natin ang banal na espiritu, assuming pero actually, in reality, hindi yun nagaganap, hindi yun nangyayari. Kaya sabi nga, yung ugali, ganun pa rin. Yung pa rin pamumuhay, yung kanyang prinsipyo, yung pananaw sa buhay, sabi nga, worldly pa din. Sa susunod, pag-aralan natin kung ano ibig sabihin ng worldly. Eto ngayon, nang ibig sabihin, ang pagbabago, narito sa dugo ng tipan, nasa bagong tipan. Sabi nga ng Jeremiah chapter 31, verse 33, ito rin yung sinasabi, kundi ito ang tipan na aking ipagkikipagkatipan ko sa kanilang mga magulang. Sa araw na aking kinuha sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking pagkatipan sa sambayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na yun, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanyang kapatid at sa kanyang kapwa at sa bawat tao. Nagsasabi iyong kilalanin ng Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipapatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kaya ito yung tipan, ang dugo ng tipan, ang bagong tipan. Ang batas nasa puso at nasa isipan, na sabi nga natin, the restoration of the human being at yung pagbabalik ng holiness and righteousness. Yung holiness ay ang mula sa ating puso at yung righteousness mula doon sa ating thinking or thought. Kaya ibig sabihin, ang dugo ng tipan, ito yung gumagawa sa ating mga buhay. At ang gumawa niyan ay ang ating Panginoon Kristo, hindi tayo. Yung katapatan lang natin, yung kasinsiruhan lang natin nung paglapit sa Kanya, dun siya gumagawa. Ngayon, kung tayo ay malinis ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating pananampalataya, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 8-9 o verse 8-10, nang ibig sabihin tayo ay nilalang kay Kristo.
Siya yung gumawa, siya yung nagtrabaho sa atin, at yung sa atin lang partisipasyon, gaano katapat yung ating puso sa usapin ng pagpasok sa dugo ng bagong tipan. Sabi rito, Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Sa English verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus. Nilalang kay Kristo, hindi tayo ang lumalang sa ating sarili, yung dugo ng tipan. At nagtrabaho ang Panginoon, gumawa ang ating Panginoon, at itinayo niya tayo bilang isang templong banal dahil tayo ay naging tapat sa usapin ng tipanang ito. Tayo'y humingi ng tawad, talagang inilagak natin ang ating puso sa paghingi ng tawad sa Panginoon at paghingi ng kalayaan. Sumamok talaga tayo ng kalayaan gaya ng panalangin ni Haring David sa awit 51. Yun talagang hiningi niya, at ngayon yung transformation mangyayari ngayon sa bawat sumasampalataya sa Panginoon, at yung transformation ngayon, sila'y magiging templong banal at sila'y tinatawag na anak ng Diyos. Gaya ng aking sinabi, walang sinungaling na anak ng Diyos. Pinag-aralan na natin kung anong ibig sabihin ng sinungaling. Na ibig sabihin, nagtatago ng katotohanan at naglalantad ng kasinungalingan o kawalang katotohanan. Ang nalalantad ay pandaraya lang. Yung katotohanan ay natatago. Kaya kala lang natin yung kasinungalingan, minor lang yan. Ayan ay normal yan sa buhay ng tao. But actually, sa harapan ng Diyos, hindi. Kaya dahil dito, tayo ay tumanggap ng transformation. Bagong tao na tayo. Templong banal na tayo. Paano yan magigiba? Ang gigiba niyan, hindi ang iyong kapwa, hindi rin ang dyablo. Ang dyablo manunukso lang. Pero tinutukso ka, wala sa kanila ang pasya nila, ikay bumagsak. Pero ikaw ang magpapasya kung babagsak ka o hindi. Kung ikay maniniwala sa pandaraya, kung ikaw ay maniniwala sa panunukso. Kung ikaw ay magpapasya na iyong dumihan ang templong banal na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Pasya mo yon bilang saserdote ng Diyos. Kaya dahil dito, walang ibang gigiba ng templong banal, kundi ikaw mismo sa iyong sarili. At kapag ginawa mo yan, yan ang kasalanang walang kapatawaran. Kaya sabi rito, ang sino mang gumiba niyan, gigibain ng Diyos. Kaya kapag giniba yan, nung mga na-transform na dahil sa pananampalataya sa dugo ng tipan, wala nang restoration yan. Yan yung tunay na backsliding. Wala nang kapatawaran yan. Yun yung sinasabi ng Hebreo chapter 6 verse 4 to 6, Hebreo chapter 10 verse 26, yung 1 Peter o 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22, na sinasabing mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng katotohanan, mabuti pa sa kanila ang hindi naliwanagan, sapagkat yung buhay nga nila ay sumasama kaysa nung dati. At yung biyaya, wala na nga. Bakit? Nagamit na nga nila. Sapagkat kung nais pa uli nila ng biyaya, kailangan uling may tumubos sa kanila. Pero yung katubusan, nagawa na, nagamit nila. Kaya sabi nga natin sa pag-aaral natin na kasalanan ni Eva at ni Adan, once lang, walang another chance. Kaya ito nga sinasabi nating the only chance. Yung meron tumubos sa atin, may umako ng ating kasalanan. At ito yung biyaya ng ating Panginoon. At dahil dito, kung ito ay mangyayari, magaganap, ito yung sinasabi ni Santiago. Paano daw bumabagsak ang tao? Ito, Santiago chapter 1, malimit po natin itong nababanggit patungkol sa mga pagtukso. Ang sabi rito, James chapter 1, verse 14, kundi ang bawat tao ay natutokso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayon ang kahalayan
Kung magkagayon ang kahalayan, kung naipaglihi na, ay manganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pag malaki na ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ngayon, bilang isang templong banal, bilang na-transform dahil sa bagong tipan o sa dugo ng tipan, dahil sa katapatan ng ating pakikipagkasundo sa tipan na ito, na yung ating pakikipagkasundo ay kagaya ng hibik nga ni Haring David sa awit 51. Ganon tayo kaseryoso, kaya dahil doon gumawa ang ating Panginoon Kristo, tinrabaho niya tayo, hinugasan niya tayo, inalis yung pusong bato, pinalitan ng pusong laman, inalis yung ating mga karumihan. Nilagyan tayo ng bagong diwa, yung kanyang espiritu inilagay sa loob natin, then palalakarin daw niya tayo sa kanyang palatuntunan. Eto na tayo mga templong banal na, nakapasok tayo sa biyaya ng ating Panginoon, malinis na tayo. Dahil dito, ingatan na natin ito bilang katiwala, bilang saserdote. Pero andito pa tayo sa lupa. At dahil tayo ay andito tayo sa lupa, tayo yung mga ilaw. Pero sabi rin nga ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 2 verse 20. Sabi ron, sapagkat yung mga minsan nang naliwanagan, nakalaya na. Muli daw nahalibiluhan. Yun nahalibiluhan sa English ay entangled, yung napasama uli, nahikayat. At yung sabi nga rito, nung mapasama, nahikayat, ito yung sinasabi ni Santiago. Ang sabi ron, nahihila. Sabi nga, gusto rin yung tukso. Nahihila ng sarili masamang pita at nahihikayat. Nang ibig sabihin, nahahalibiluhan, nang ibig sabihin ay natatanggap niya na parang nais niyang ng ganong uri pa rin ng buhay. Pero kung siya'y humingi na ng kalayaan at humingi talaga ng ganap na kalayaan, sabi ka, hindi na mangyayari yun. Ayoko na dyan. Kaya yung mga tinawag ng Panginoon, sabi nga natin, yung mga blessed, yun naandun talaga sa kapighatian, naandun sa kadalamatian. Alam nila ang buhay doon. Mabigat ang buhay doon. Pero dahil nga rito, ang sabi nga, meron pa rin potensyal. Pero maliit lang yung potensyal na yun. Kapag nahihikayat ng sariling masamang pita. Ibig sabihin, wala pa dun yung kasalanan. Parang ba sa puso't isipan niya, parang maganda yun, parang okay yun, parang enjoy dun, parang nakakaingit yung mga yun. Pero hindi siya humahakbang. Ang sabi rin, pinagdilihi. At habang naglilihi yun, dumarating ang panahon, bibigay yun. Sabi nga, nahihikayat na, at pag dumating ang panahon at pagkakataon, yun, nagluluwal na daw ng kasalanan. Yan, kasalanan na. At yung kasalanan na yun daw, kapag lumaki, nagbubunga ng kamatayan, at pag nagbunga na ng kamatayan, yung sinasabi, separation from God. Separation uli sa harapan ng Diyos. At yung separation na yun, yun yung wala ng balikan. Nang sabi nga, wala nang tutubos pa sa atin. Kasi alam mo yung buong katotohanan, alam mo, ikaw ang nagpasya. Ibig sabihin, ikaw bilang saserdote, bilang templong banal. Sabi nga natin, yan ay batas ng bagong tipan. Umiiral yan doon sa mga naipagkasundo sa Panginoon, pero kung walang pa ipagkasundo, normal yan sa tao. Lalo na mga sa mga kalalakihan, damay na rin ang kababaihan. Yung mag-isip ka ng mahalay na kaisipan. Sa mga babae, tumingin ka sa isang babae may mahalay na kaisipan, nagkakasala ka ng pangalo niya. Bakit templong banal ka eh? Ngayon yung papasok sa isip mo, illegal. Yung papasok sa puso mo, illegal din, marumi sa harapan ng Diyos. Kaya ibig sabihin, kung ikaw ay malis, templong banal, alam mo yan sa iyong sarili, hindi mo yan tatanggapin, babantayan mo yan. Kaya i-reject mo yan. Ganon din yung sabi nga, kung ikay napupot sa iyong kapatid, mamamatay tao ka, grabe, hindi mo nga pinitik sa tenga eh. Pero nanggigigil ka pag nakikita mo, pag naalala mo, nanggigigil ka. Parang naha-high blood ka, yung temperature mo, 110 lang, over 90. Pero pag naalaala mo yung temperature mo, nagiging 180, over 120. Na ibig sabihin, kumukulo yung dugo mo. Ibig sabihin, andun pa rin. Pero naalaala mo lang, hindi mo nga nakita, naalaala mo lang yung mga masakit na ginawa. Kumukulo na uli yung dugo mo, umiinit na naman ang ulo mo.
Ibig sabihin, pumapasok sa isipan mo yung puot, pumapasok sa puso mo yung pagkagalit. Pero bilang templong banal, bilang saserdote, alam mong hindi tama yon, alam mong hindi dapat yon. Kaya naiisip mo pa lang, hindi mo na pinatutuloy. Diyan ka lang kung papasok. At pagkatapos nito, bilang katiwala ng Panginoon, tayo ang nagbabantay diyan sa templong banal. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. At Espiritu ng Panginoon nasa loob talaga natin. Hindi niya tayo pababayaan. Pero kapag tayo ay nagpasya, sabi nga ni Santiago, nahihina na daw ng masamang pita. Sabi nga ay nagugusto at nahihikayat na. Yun ang problema doon. At naglilihi na. At pag ipinaglihi, yun mangyayari na. Magluluwal na, manganganak na ng kasalanan. Then, pag ipinagpatuloy pa yun, magbubunga na ng kamatayan. At yung kamatayan na yun is separation. Giba na yung templo. Kasi yung banal na espiritu aalis na rin kasi tayo bilang saserdote, tumalikod na tayo bilang saserdote ng Diyos. Tinatanggap na natin yung karumihan, tinatanggap na natin yung paghihiganti, tinatanggap na natin yung sama ng loob, pagkakapi. At dahil doon, gagawa na tayo sa ating sarili na isang araw makita din natin sila na mangyari higit pa sa ginawa nila sa atin. Hindi ganon. Ibig sabihin yung bilang saserdote, hinuhubad na natin yung bilang pagkasaserdote natin. At yung templong banal, narurumihan na. At dahil yun, yung Espiritu ng Diyos umaalis. Then, kapag ito ay tuluyan ng naging marumi, nagbubunga na ng kamatayan, yung templong banal, giba na. At yung tao daw na yun, mas masama kaysa dati. Yun sinabi ng Lucas chapter 11, sa verse 26, na sinasabi ron, verse 24 to 26, na sinasabi ron, pagka ang karumaldumal na espiritu'y lumalabas sa isang tao, humahanap yan ng lugar na may tubig. Pag walang nasumpungan, sasabihin niya, babalik ako doon sa bahay na aking inalisan. At pag nakita niyang walang laman, malinis, nagagayakan, magsasama siya ng 7 pang masasamang espiritu para wag siyang mapaalis. Ibig sabihin, para wag dumako sa pagsisisi. Pag isinama niya yon, hindi na yan dadako sa pagsisisi. Mahihirapan ang magsisiyan. Mahihirapan na yung maglinis ng kanyang kalooban. Sapagkat merong 7 pang masasamang espiritu na napapunta sa loob niya. Ganito rin daw yung sinasabi ni Apostol Pedro. Ang sabi niya, bumabalik uli ang aso sa kanyang mga suka at ang baboy sa kanyang paglulubalog sa putikan o sa pusali. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, kaya ako tinalakay uli ang mga bagay nito about sa tinatawag na unforgivable sin. Marami na tayong nakita na nagsasabing anak ng Diyos na tumalikod at bumabalik, okay na uli. Diba? Pero ito yung ating tandaan. Kung genuine yung ating tipan sa Panginoon, genuine din yung ating conversion. Kung genuine yung ating conversation, genuine din yung ating conversion. Yung transformation natin. At kung tayo banal na templo, bagong tao tayo. Bagong buhay tayo. Anak talaga tayo ng Diyos. Yung Revelation chapter 14, verse 3 to 5, buhat ng tayo itinatag ng Panginoon. Wala nang lalabas diyang kasinungalingan. Pero nung ang mga ito, doon sa Revelation chapter 14 verse 3 to 5, yung 144,000, nasa kasalanan din sila bago sila tubusin ng Panginoon. Kaya nga sila tinubos ng Panginoon, nasa kasalanan din gaya rin natin. Pero simula na sila tubusin, walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Ganito rin ang templong banal. Kapag ito ay napatayo 100%, save tayo. Anak tayo ng Diyos. Meron tayong patotoo, meron tayong ilaw, at ang katotohanan taglay natin. Yung katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, ibinabahagi sa atin, sapagkat yan nga yung banal na espiritu na ibibigay sa atin ang espiritu ng katotohanan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, sino ang sisisihin natin nagigiba sa templong banal? Tayo ang magpapasya nun. Nasa atin ang pasya. Hindi natin pwede sir, kasi gawa nun eh. Tinukso ako nun eh. Kasi gawa nung ahas, tinukso ako nun eh. Hindi, ikaw rin ang nagpasya.
Kahit papasya ng ahas na ikaw ay matukso, pero kung ayaw mo namang patukso, walang magagawa. Sabi nga natin, tayo ay may full authority sa ating sarili. Ang labanan ay paghikayat. Gayon din, di tayo pipilitin ng Diyos. Di tayo pipilitin ng Panginoon Kristo. Pero kung bagbagang natin loob, nangunguli lang ating kaluluwa, bukas palad siya para tayo lumapit. Tatanggapin niya tayo. Pero hindi niya tayo pipilitin. Kahit dahil kailangan magmula sa atin yung bukas na puso ng paglapit sa Kanya. Gayon din ang diablo. Di rin tayo pipilitin ng diablo. Pero ang lakas ng impluwensya niya. At doon sa impluwensyang yun, doon tayo magpapasya. Pero kahit ano pang lakas ng impluwensya, kung ayaw mo, walang magagawa ang pagtukso. Kaya naalala ko, sabi nga nung iba, no, pasantabi na lang nga, sabi nga, meron talagang tao daw na mahigpit sa tinatawag na pera. Kahit anong kantsaw ng barkada, kahit anong kantsaw ng sino man, hindi talaga siya naglalabas ng pera. Pero ako, mahina ako sa ganon. Pinakiram na kaya ka, sabi nga, nung unang panahon ko, laging ubos ang sweldo ko. Pagdating sa barkada, pagdating sa bisyo. Kasi nga, bukas ako. Pero yung iba talagang meron. Napakahigpit. Kaya ibig sabihin, pasya nila yun. Decision nila yun eh. Ganon din, hindi tayo pwedeng pilitin ng tukso, ng kaaway, kung ayaw natin. Kaya lalo na kung tayo ay templong banal na, pinaghirapan din natin ito. Na tayo lumapit sa Diyos para tayo ay maitayo na isang bagong tao muli. Na isang buhay na may kapayapaan. Isang buhay na meron tinatawag na kagalakan mula doon sa puso. Pinaghirapan din natin ito bagamat ang nagtrabaho ay ang Panginoong Kristo. Pinili natin yung mga kasampapang kalugod-lugod sa Panginoon. At nang mangyari ito, maitayo ito, tayo yung unang nagagala. Sabi nga natin, praise God, nangyari. Yung hibik natin, na gaya ng hibik ni Haring David, yung puso natin nangyari. At nang maitayo na natin ito, ang maalaala na nga lang natin ay yung kapwa natin dahil sila humihibik din. Naghahanap din sila ng kapayapaan, naghahanap din sila ng kalayaan, naghahanap din sila ng kakontentuhan ng buhay, kung ano ba ang buhay. At dahil doon tayo rin yung dadalangin sa kanila. At hindi tayo papayag na itong templong banal na ito ay magibaw. Pero sa pagdaan nga ng mga pagtukso, James chapter 1, pasya natin yun. Pero kagaya ng sinasabi ko, dahil nakita natin ang buong katotohanan, hindi tayo madadaya. Bagamat sinabi rin ng Panginoon Jesus, kung maaari, maging ang mga hinirang ay dadayain. Yung mga hinirang kasi, hindi na dapat dayain yan dahil hindi na madadaya. Pero ganun ang kaaway, ganun ang diablo. Kahit pa yung hinirang, subukan pa rin. Malay mo, yung 0.5% bumigay. Kasi meron naman talaga sa Santiago at meron din talaga na Hebreo chapter 6. Nangyayari at nagaganap. In reality, mga kapatid sa ating Panginoon, gawin natin yung tamang pundasyon upang tayo ay maging ganap na templong banal, maging ganap na saserdoteng banal ng Panginoon. Tayo ang nangangasiwa dito. Then, kung tayo'y mahikayat ng takbo ng sanlibutan, 1 John chapter 2 verse 15, masamang pita ng mata, masamang pita ng laman, kapalaluan ng buhay. Kung tayo'y naiinggit sa buhay na gano'n, mahihikayat ulit tayo. Mako-compromise tayo. Sabi siguro naman, mauunawaan ako ng Diyos. Siguro, hindi, wag kang padaya dahil matagal ka nang nadaya. Ibig sabihin, yung mga bagay na yun, higit ang kapayapaan, kagalakan, tinanggap mo kaysa tinatanggap ng sanlibutan. At tayo higit pa sa mapagtagumpay. Praise God, haba po tayo, pero ipaubaya na lang po natin sa banal na Espiritu ang buong pagkaunawa ng mga bagay na ito. Yung continuation, tinatawag na unforgivable sin. Kapag dinipile natin ang banal na templo, dinungisan natin, sinira natin, dinumhan natin, giniba na natin, at inalis na natin pagiging sacerdote natin dito, gigibain na tayo ng Diyos. Then, wala nang tutubo sa atin. At yun yung kasalanang walang kapatawaran.
Okay, pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Harinawa ito ay magbigay sa atin ng mabuting kaunawaan, karunungan, kaalaman upang tayo ay maging mapagtagumpay. Amen.